competition definitely just got fiercer. But wait up, joining us on the floor are this season's celebrity dance stars. Let's give it up for Asian Idol Shanti Vidala. Former sex bomb dancer Sugar Mercado. Energy. We also have dance royalty heir Paul Salas. Our dashing Kapuso leading man Rocco Nasino. Revealed just last night, our mystery celebrity dance star, none other than the multi-awarded actress, Jasmine Curtis Smith. May pasample na agad yung mga dance stars natin. But of course, today is made truly special as we are also joined by the head of the Stars on the Floor Dance Authority, the dance hitmaker, and our Kapuso primetime queen, Miss Marian Rivera. Once again, a round of applause for our Stars on the Floor Dance Authority and Dance Stars. At this point, let's give our guests the chance to take photos and videos. Maybe ask our stars to please stand up and step forward and strike your killer poses. Our official photographers are at the center. While you are taking photos, let me remind everyone again to please use our official hashtag SOTF Media Launch. Big smiles, everybody. Alright, parang maubos na ata yung film ng mga camera nila. Okay, siguro yun. Now, we move on to the question and answer portion of today's event. We now open the floor to our dear media friends who are excited to get to know more about our stars and their plans for SOTF Season 2. We would like to thank those who submitted their questions prior to the event. Our first question comes from Manila Standard for Miss Marian Rivera. When it comes po to the routine and co-labanan, alin ang mas matimbang sa'yo? Yung perfect ang steps, pero kulang sa emosyon o puno? Actually, honest naman ako. Palagi kong sinasabi na every time na nanonood ako, gusto ko nakikitang nag-e-enjoy sila. At the same time, syempre, kailangan tama yung steps nila. Tapos, yung partner nila medyo, alam mo, nagsisink in sila. Pero importante talaga sa akin, yung nakikita ko na ini-enjoy nila yung bawat pag-indak nila. Yun malaking point sa akin yun. It's a take note na ba eh? Opo. Number 1 yun eh. Emotion. May pen and paper ka Yung din. puso. Ito naman for our P-pop dance stars. Sabi ni Jeremy, unahin ko daw si Joe. You guys Jeremy are... muna, Jeremy. May pagturo eh, no? From Manila Standard, you guys are used to performing with your respective groups. How has the experience being part of a reality show where you get to work with celebrity dance stars?
Siyempre, naninibago pa since nahiwalay kami sa group namin. But na-excite din kami na magkaroon kami ng partner na bago and magkaroon kami ng bagong chemistry and bagong friends. And nakaka-enjoy kasi ibang genre rin ng sayaw yung nasasayaw namin every episode. So nag-enjoy rin kami. And I think lahat po kami is nangangapapa and naghahanap kung paano isasayaw and i-enjoy yung piece na ginagawa namin. Ayan. I think si Jeremy sasagot din. Since tinuro niya si Joker, no? I think it's only fair. Ayun nga po, tulad lang po ng sinabi ni Kuya Joker, nahiwalay po kami sa sarili naming group. So, especially for me, since I'm one of the youngest here, hindi po talaga ako sanay na nakikilala. Ayun nga po, so ngayon, malaking adjustment yung ginagawa ko ngayon. Kasi at the same time, while inaaral yung step, I have to make chemistry pa sa mga kapartner ko. So, yeah. Pero parang sa nakita naman natin sa episode last night, parang wala naman masyadong adjustment na kinailangan gawin dahil ang galing ninyong lahat. I think this one naman is for Jao, Sophia, and Denise. How does this show prove to the public that P-pop training is actually way more intense than people think? I would say that P-pop training is no joke. It's a dedication of your time, investment of a lot of your time. Kasi most of us here, dumaan tayo sa 2 years, minsan umabot pa ng 5 years, tapos yung pahinga lang is maybe weekends or maybe wala man pahinga, minsan lang talaga. Para lang ma-perfect talaga yung technique, execution, and moving as one, as a group. So I think that is what is hard when it comes to P-pop training. And nakatulong talaga siya pagdating namin dito sa Stars on the Floor. Pero, malaki din yung adjustment dito sa Stars on the Floor, which is fun. I think it's a different environment po kasi with this show. Pero yung haba ng training and yung difficulty ng training namin, it's very rigorous kasi parang it's not just dancing and singing specifically. It's everything, how you present yourself, how you bring yourself out to the public. So I think overall, yung training namin is nakatulong talaga with this one. I think it's a big advantage. And I think we're just having fun talaga with this journey, and we're very happy to be here and we're very grateful. Yes, and syempre nakatulong din po yung endurance na na-train namin sa bawat rehearsals din namin as a group. Syempre, kami as a dancers, kami yung parang naging main dancer sa mga group namin. So, kami as a group, pag nasa group kami, so kailangan din namin pantayan kung ano yung mga levels din ng mga kasama namin para mas maging mix kami. Kumbaga maging as one kami kasi as a group kami. So, ayun po. And ngayon na parang solo na kami ngayon, parang ngayon mas mapapakita namin yung bawat isa na strengths talaga namin. Yes, and I think isa pa yun sa advantage na I think most of us, if not all, galing talaga tayo from dancing with a group. And I think it's not that much of a difference with dancing ng may ka-duo. So I think dun namin na-exercise yung pagbuo ng chemistry with other people. But your guys' presence here, talagang itinataas ninyo yung bandera ng P-pop. So I think a round of applause. Mabuhay ang OPM, mabuhay ang P-pop industry. Next up naman, this is for our celebrity dance stars. Eto na, ready na ba kayo? Kasi parang nag-enjoy kayo magchikahan dyan eh. Again, from Mr. Nicky Wang. Difficult dance style you've learned that made you realize dancing is harder than acting. Shanti? Well, for me, so far, every episode po kasi talaga, pahirap talaga yung mga genre po na napupunta sa amin. So, I'm sure kung napanood niyo po yung recent episode po yesterday, sobrang nahirapan din po ako dun sa jazz funk. Tapos, sa upcoming din na episode, hirap na hirap din po ako. So, hindi po ako makapili ng talagang specific na genre. So, ayun lang. Paul? Taga-pasa pala ng mic ito. Ako na. Okay.
Siguro dito kasi may emosyon na, may physical pa. And yung physical is dapat 100% full out. And I think yung sa mga iba't ibang dance style na na-experience po namin, we get to learn the foundation, the basics ng 2 days. Then third day, ito na yung full choreo. So I think ang pinaka-challenge dito is memorization, yung muscle memory mo na paano ka masasanay. Like, ako po, hip-hop. Parang lumaki sa hip-hop. Pero I get to experience jazz. I get to experience salsa. So medyo magkaiba yun. And I think ang pinaka-challenge is recovery. Lalo na sa age siguro. And makasunod ako ng age. Hindi, sa akin to. Sa akin, 27 na kasi ako eh. So nararamdaman ko na yung Ganun. near 30s. Rocco, ilang taon ka na? Mag-40 ako next Ayan. year. Ano? So age ha? Condition. Ah. So I think yun lang naman po. And I think it's a new experience na mas makita nilang ibang Paul, ibang Kuya Rocco, ibang Ate Jazz, Ruler, Shanti, ang makikita sa Stars on the Floor. At makita niyo pong napakagandang material ng Stars on the Floor, which is we give all our best. Dugot pawis, pasa. Yun. Ate. And I think, ako po talaga, nakita niyo naman po ako as content creator, a single mom, cooking. Kasi meron akong doon yung luto ng ina mo, yun ang ginagawa ko. Dito yata, lahat yata. Lalo na po yung kinakabisado yung steps. Naka 12 rounds po ako sa isang araw lang. 12 rounds. Tapos, iba-iba pa yung genre niya. Ay, alam niyo naman po, ang kaya ko lang sayawin, yung paulit-ulit, puro chorus lang. Spaghetti, mga ganyan, halukay ube. So, dito talaga, lahat, pati yung utak kong hindi nagagamit, nagamit ko. So, pero dito ko rin na yung patience ko. Dito ko rin nagamit yung pagiging nanay ko, yung mapapasensya ka. Tapos hindi ako uuwi hanggang hindi ko kabisado yung steps. Kasi alam ko po yung kahinaan ko, yung mag-memorize. And sobrang thankful din ako sa mga kasama ko. Kasi, ayan sila. Mukha lang hindi pagod yan. Pero may therapist po kami lahat. Oo. Nasulit. Tama. Kagaya nito. Kakababa lang yan. Yung pamasahe yan. Teka lang. Diba? Paano Totoo life. susunod sa'yo? Well, sakto na banggit kanina yung memorization, sabi ni Marian. Yung memorization, sanay kami yung memorization ng lines, memorization ng emotions. Yun yung puhunan namin bilang mga aktor and celebrities. So, para ipasa yun sa movements ng sa galaw, sa pagsasayaw, napakahirap para sa amin. So, kada training, kada rehearsals, buwis buhay na yun para sa amin. At na-realize namin ngayon, kami ni Jazz, nagkatingin na kami ng first day, na wow, ito pala yung Stars on the Floor. So, buwis buhay talaga, every rehearsals. Yung napanood ng mga tao kagabi na bumabaksak ako sa sahig na pinupulikat ako, totoo yun. No cap. Wow. Very young. Very young. Yes. Kagabi ko na lang nalaman ko anong meaning ng no cap. Wow. So, ginamit ko today. It's a game, so lahat ng genres mahirap, and although na-experience ko sa Party Pilipinas yung pasundot-sundot na ibang genres, ito talaga, ibibigay mo yung all-out mo sa 1 minute and 30 seconds para mapakita yung beauty ng dance sport, beauty ng culture ng sayawan na ito. So, it's a lot of pressure, and kapag nandun kami, we have nothing to do kundi ibigay lahat na talaga. For me, to add on sa sinabi ni Rocco, kasi yun nga, sanay kami sa paggamit ng memorization pagdating sa linya, pagdating sa emosyon, sa blocking, pero iba yung blocking ng sayaw, iba yung galaw ng katawan dito, iba yung laki ng kailangan mong ipakita sa bawat galaw. So I think beyond the memorization ng steps, pati na rin yung pagiging aware or presence of mind pagdating sa music, sa ilaw, sa camera, pag nasa stage ka na, kasi hindi siya stage performance lang for the audience. It is also for the people at home, sa mga nag-uulit-ulit sa online din. So, yung kailangan mo lang makuha lagi yung beat, doon ako laging may struggle sa beat, may hinahabol minsan, or nami-miss out. So, those things matter kasi makikita mo yon on TV and it's very visible. And not like in acting na mas madali sa akin mag-improvise kapag nawala or kaya
mag-rephrase ng linya. Dito kasi, if you try to do that and it's a partnership, mawawala kayo pareho. So, that's one of the things that definitely yung muscle ko tinatrabaho or inaalagaan ngayon na matuto better. But also yung confidence din ng lakas ng bawat galaw para mas mukha pa akong dancer. So, you know, she's trying. Kaya emotional dancer. The emotional dancer. Thank you so much to all of our dancers. At share ko lang din yung 2 cents ko because we always talk about age, lagi na bring up. Yung champion ng Stars on the Floor Season 1 ay yung self-proclaimed na representative ng mga millennials. Si Kuya Rojun at si Ate Dasuri. So wala talaga sa age yan, guys. Tama, naniniwala ako doon. Di ba, Rocco? Pamasahe tayo mamaya. Thank you, Sir Nicky Wang, for those questions. We move on to the questions from Miss Marinette. Mula noon hanggang ngayon, graceful ka pa rin sumayaw. How do you keep the rhythm ng dance moves? Parang di naman. Graceful? Hindi, siguro kapag nasa dugo mo talaga na hilig mong sumayaw, talagang kahit anong tigil mo, kasi ang dami kong tigil din ng sayaw pag nabubuntis ako, nag-rest ako, and even in showbiz, pag nabubuntis ako, siguro nag-rest ako for 4 years bago babalik uli ako. So, alam mo yun, madami pa rin on and off, but pag nasa dugo mo talaga na hilig mong sumayaw, sasayaw at sasayaw ka talaga. When you love it, it's innate Oo, in you. and love ko talaga ang pagsasayaw. So, hindi yan mawawala. Yes, at kitang-kita po natin yung lahat. Next up, this is for anyone who wants to answer. We all know na mahuhusay kayong lahat sumayaw, pero meron bang dance choreography or style na matagal nyo nang gustong gawin na hindi nyo pa nagagawa? At ano yon? And nagawa nyo na ba? Maybe nagawa nyo na sa past episodes? Si Jao. Hey! Hey! Ayun, never ko pa na-try yung partnering talaga na dance sport, Dance salsa, sport. gano'n. Super duper excited po ako matry yun. Para ganun ako. Tapos papaikot-ikutin sila. Sino ang Love. pinaka gusto mong paikot-ikutin na partner? Si Ate Sugar na lang para masaya. Let's go! Paganda ako. Alam ko, beauty queen lang ako eh. Alam mo yun? Eh, so ikaw naman, our Mrs. Universe, anong dance genre naman yung naisip mong... Hirap na talaga ako. Pero wala akong choice. Di ba sabi ko may 2 kids akong binubuhay? So, focus ko yun, Day. Yes! Yung yung inaabangan ko yung dance sport kasi talaga daw po lahat iikutin namin lahat ng genre. So, nung pinasok ko to, may nagtanong sa akin, paano ka napapayag sumali sa Stars on the Floor? Nung una, sabi ko, I'm so blessed kasi work yun. Yun ang pumasok. Nung nag-rehearse na kami, tapos na nagsimula na, kaya pala nila ako tinatanong. Kasi hindi po siya natural na kami, di ba po? Nagmowa pa kami. Ito po talaga, lahat ng klaseng sayaw. Yung tulala na ako, nagpa-practice, nagsasayaw na yung coach, nakaganyan pa rin ako, hindi ko siya masundan. Alam niyo po yung talagang ganun siya kahirap. Yung mental mo, oras mo, kailangan po talagang diraan. Ang dami kong shows na tinanggihan. Wow. para dito sa show na to. Alam So mo, honored. Sobra. Alam mo, yung US namin, I need this one. Hindi, totoo lang po. Ano talaga, enjoy po ako dito and pakiramdam ko, dito masasabi dancer na ako. Wow! Yes! Pag natapos ko to hindi pa sure. Alam mo, segundahan ko lang si Sugar. Nung dati kasi nung season 1 namin, gradual kasi, alam ni Anian, gradual talaga, makikita nyo talaga yung hirap nila. Hindi porkit nakikita nyo sila on TV na, ay sumasayo, ay simple lang. No, hindi totoo yan. Tama si Sugar dun eh. Yung dedication nila, buong-buo talaga dito. Kasi imagine mo, ilang araw sila pupunta para mag-rehearsal, mag-memorize ng sayaw nila. Tapos pupunta pa sila ng pinakamaaga dito sa studio para lang mag-run through dito, mag-practice uli. Kaya sabi ko talaga, yung respeto ko talaga sa mga ito, hanggang sa may liit na pamamaraan para i-cheer sila, ay ginagawa talaga namin. Kasi talagang saludo talaga kami sa lahat ng sumasali sa Stars on the Floor. Isa lang ibig sabihin nila yan. Talagang ina-accept nila ang hamon sa pagsasayaw. Parang ayaw niyo pumalakpak para sa kanila. Parang kayo sa kanila. Thank you guys. Sino, meron pa bang mga ibang may genre na gusto pang Joker, matry? magsalita ka. Si Joker.
Actually, nasabi po nila na dance sport. Kasi I think lahat po kami nasanay ng may hip-hop na sinasayaw everyday. And ngayon po masusubukan namin and wala po kaming takas na sasayawin talaga yung dance sport. And hindi siya ganun kadali, pero ayaw kasi namin na basta-basta lang sayawin yung dance sport. So talagang binubuhos po namin yung buong makakaya namin para ma-deliver and maipakita po yung dance sport. Kasi for years po siya pinapractice. And ayaw po namin makabastos ng culture kasi sa iba't ibang bansa po nagagaling yung dance sport. So nakaka-excite at the same time nakaka-pressure din pong gawin yung style na yan. Huwag ka ma-pressure kasi meron pa tayong dalawang sayaw. Okay po. Ay! Nakaabangan natin yan. Ang daming gusto mag-dance sport, ha? Ang masasabi ko lang ay, good luck. Inaabangan. Ikaw, ano say mo? Coming from season 1. Well, ako kasi di ko in-expect na dance sport yung magiging favorite ko eh. So agree ako sa dance sport. Who else? Does anyone else have any genre or dance style that they would like to try? Si Jeremy daw, tinuturo naman ni Joker ngayon. Ako na naman. Hindi, ayun. For me, dance sport rin. Kasi ayun yung pinakakakaibang genre. Kasi like, halos lahat nga sa amin nanggaling sa hip-hop. So ako, very excited ako na maranasan yung dance sport kasi hindi lang basta sayaw yun. Need mo rin ng connection sa kaduo mo. Kaya it's very interesting and I'm very excited. Hindi lang galing talaga kayo lahat sa groups, no? Magiging iba talaga yung dynamic kapag Yes. you're just dancing with one other person on stage. How about from our celebrity dance stars pa? Ako gusto ko rin ng dance sport. More specifically yung tango ng Argentina. Yes! Kasi I'm half Argentinian, so it would be really nice if I actually get to experience yung ganun na culture ng Argentina. Tango talaga. Lugi kami sa'yo, alam mo na yan. Nasa dugo niya na pala yan. So, So writers, pakiiwasan yung alright, next up naman po from Miss G. Trilliana, talented artist, with dancing being one of your fortes. Will you ever agree to holding a dance concert in the future or even collaborating with dance groups? Baka dito sa mga Sandali, K-pop. yung age yung pinag-uusapan kanina, di ba? Alam mo siguro, hindi ko sinasabing hindi. Pero kung lahat nakafocus sa akin, definitely hindi ko kayang gawin yan. Pero kung kasama ko sila, why not? Diba? Yes! Or baka nga po pwede At season 1 and season 2, mga Yes. why not, di ba? Pero sa ending lang ako lalabas. Grand finale! Yes! Ito naman po from Miss Kate Adahar of Random Republica for our dance stars. Anong natutunan mo about yourself since you joined this competition? Denise? May bumubulong dito, Denise. Sa akin po siguro yung, kasi sa grupo namin, parang kailangan in sync ka eh. Dito, parang yung trust mo talaga sa kapartner and yung connection na mabibigay mo dapat. And also yung patience sa pag-memorize talaga ng bawat style ng sayaw. So, parang yun po yung natutunan ko talaga dito. And syempre, parang i-enjoy talaga eh. Yun talaga po yun. Parang kahit kinakabahan ka basta mag-enjoy ka, yun na yun. Maganda na siya kakalabasan ko. Opo, super. Kalabahan ka pa daw ba nun? Oo nga, isa yung nanalo kagabi. As in, kinakabahan ko talaga ako nung episode namin ni Kuya Rocco. Di niya na po ako nakakausap ni Kuya Rocco. Tapos nung pagdating ko po talaga dito sa stairs nun, parang, okay, in the zone na talaga ako. Like, nagagalit na ako kay Kuya Rocco. Ganun na po agad. Intense! Opo, ganun. So, ayun, pagka-beat lang agad, wala na po. Lumabas na siya agad. Parang nawala agad po yung kaba ko nun. So, ayun. Pero that's what you want, di ba? Gusto mo ng partner na talagang all-in, naka-focus, competitive. Yes. Sino pa po bang gustong sumagot sa anong natutunan ninyo about yourselves so far in the competition? Sige ate, sabay tayo. Yes, parang ready na si Go. Miss Sugar Mercado sumagot talaga. Kung alam ko lang po talaga na ganito yung mangyayari, tinulog ko yung mga nakaraang buwan. Kasi po talaga, pagka, iisipin mo pala matutulog ka, tapos
8 a.m. yung call time, magluluto pa. Ang dami kong ano yung routine, magluluto pa ako ng anak ko, ganyan. Tapos pagdating ko tulala ako. Kaya sabi ko sa kailan kaya tayo magkakatulog ngayon, no? Dati nandun lang tayo, madali lang yun. Pero ngayon, nung nagre-rehearse tayo, hindi ko alam saan ako kukuha ng lakas eh. Alam, pero I'm so proud to being here. Wow! Amazing, you know? Yeah, I'm so happy to being here. I saw the beautiful girls, like Ate Yan Yan, the Barbie girl, and the competitive person. Lalo na to, grabe to. Eto, kala ko hindi ko to magiging kaibigan dito eh. Grabe po, naku, manood talaga kayo dahil. Grabe. Pero ang maganda po dito sa grupong to, talagang laban-laban kami sa stage. Pero pagdating naman po sa hihinga lang, tapos mag-uusap-usap naman po kami. Kasi yung last season, okay naman daw. Isa sa mga natutunan talaga natin is yung, I think yung pagiging importante ng body recovery, tulog. And for myself, I think yung pride, yung ego, dapat wala sa pagsasayaw. Tapos kapag umangat yan, hindi lalabas yung totoong kakayanan mo na sumayaw. And I think, sabi ko nga, nagsorry nga ako sa aking tatay kasi parang laging ganyan na yung saying ko na parang okay na yan, nasa dugo na yung pagsasayaw. Kasi pagka nung panganak ko naman na, dancer na ako, parang ganun yung iniisip ko. But sabi ko, Dad, nakita ko yung hirap ngayon, nakita ko yung proseso ngayon, pagsasayaw. So, I respect you and tatanggalin ko na yung yabang and yung pride and ego ko na yan. And I think, isang pasalamat ko sa Stars on the Floor na dito ko na work on yun sa sarili ko, sa pagsasayaw. So, Dahil dyan natutunan mo yun, wala na siyang sweldo. ayan. May na-contribute na tayo For the eh. love na to. Okay na pala, okay na pala. How about Miss Jasmine? Ano pong natutunan niyo about yourself so far in the competition? And how does dancing contribute to your confidence as a person? Siguro po, that kaya palang matutunan ng isang bagay kahit na napakalaki ng mga, I guess, insecurity mo about it and intimidation mo. Kasi matagal ko ng frustration ang sumayaw and gusto ko talagang matuto. Pero papitik-pitik lang ako here and there ng classes or ng mga prod numbers. So never really talagang na-develop yung skill to dance. So kita ko na kahit naman you start late in life, there's still so much to learn and kaya pa rin ng katawan to actually learn how to dance, to move, to look like you've been dancing these genres for a while. And napakagandang bagay ng pagsasayaw to heal yourself also. Pag may pinagdadaanan ka, may nararamdaman ka, moving your body and being active is one way to help yourself feel better kasi nakakapag-release ka ng endorphins and then also, libang ka kasi focus ka sa sayaw, focus ka sa steps. So, grateful din ako na hinintay din ako ng show para makapasok sa episode 2 kasi malaking bagay na I'm busy every day and that I have something to keep my mind busy with. And yun, ang saya lang sumayaw. I think it's one of those things na sinabi nga nila, diba, when one door closes, another one opens. And this is a door opening for me into a new chapter na bukod sa acting, kaya ko palang matutong sumayaw. So, yeah. I think that deserves a round of applause, no? I think it just goes to show na hindi mo talaga alam what you're capable of until you just do it, until you just try. Yes. How about sa our P-pop dance stars na alam naman natin na magaling na talaga kayong sumayaw. Meron pa ba kayong natutunan about yourselves since joining this competition? For me, ako po kasi medyo matagal na po talaga akong sumasayaw. Parang more than half of my age sumasayaw na po ako. Pero dito ko na-realize na ang dami ko pa palang pwedeng matutunan. And ang saya matuto. And there's more na matutunan mo dito than dancing. Ang dami kong nabuong friendship, not just sa atin. We've been seeing each other a lot sa mga events, pero dito talaga tayo, nag-connect talaga with each other. And not just sa P-pop, even with the celebrities. Hindi namin na-expect na we'll be, very close with you guys. So, I think ayun yung binavalue ko here. And yung sabi nga ni Denise na, once you
enjoy, everything lang talaga just follows through. Parang once you put your heart into something, magiging feeling mo, kaya mo nang gawin lahat. And I think ayun yung pinaka natutunan ko dito. And yeah, I think pinaka nagustuhan ko lang with myself here is mas na-enjoy ko sumayaw. And dancing kasi is one of my first loves talaga buong buhay ko. So now realizing na nasa akin pa rin siya, nasa katawan ko pa rin siya, I think pangahawakan ko yun for the rest of my life. So bilang mga main dancer ng group nyo, this competition really is like going back to your first love, no? Which is dance. Ito naman from Mr. Alan Policarpio of Philippine Daily Inquirer, also for our P-pop stars. Do you think joining Stars on the Floor will highlight more of your individuality? Definitely, kasi with the P-pop scene, since it's a group where we have to move as one, level ourselves, dito naman, feel ko, mas nalalabas ko talaga yung true self ko, yung personality. Kung gusto kong magwala na, love that! Oh my God! Hindi ko nagagawa yun sa P-pop, di ba? Dapat sa P-pop, pogi-pogi. Ganun, pero dito, pag warla, Yeah! let's go! Kung ano man, tsaka since iba-iba yung genre, iba-iba yung themes, iba-iba yung pinapakitang story and emotions, ang ganda lang na nakakapag-explore kami like that. We get to learn about ourselves and about so many more things. Yes, and different po kasi yung guidance here yung pag-guide sa amin ng coaches here, ng kaduo po namin ng dance authorities po, like sila Ate Yan, Coach Raver, Coach Jay. Iba po talaga yung nabibigay na aral nun for us. And that's something na pwede rin namin i-share sa mga kagrupo namin. And I think more so na kami yung magbe-benefit, our groups will benefit, the whole P-pop community will benefit. So I think this is a very big contribution sa movement na P-pop Rise. P-pop Rise. P-pop Rise. And do you think this is also a good way to introduce P-pop to casuals? Yes po. Ay, yes po. Yes! It's a big yes. It's a big yes. Siyempre, hindi lang naman individuality yung napapakita namin, pero sa mga off-cam, sa mga dance break, napapakita namin kung paano kami nag-bonding as a P-pop and hindi kami nagko-competition bilang ako first one, ako ikaw alamat ka, ikaw kaya ka. And pinapakita namin na nagtutulungan kami dito and hindi kami nag-aaway talaga. So, kailangan lang talaga, may nagja-judge lang talaga sa amin. So, kaya may nananalo, pero at the end of the day, nagtutulungan kami para sa P-pop and sa OPM. Yes, and aside from us artists, gusto lang din po namin i-mention yung mga fan bases namin. 4-1, Magiliw, Zaya, A-listers, Anchors. Kasi this won't be possible. Hindi po kami mapupunta dito if it weren't for the whole P-pop community, our fans, and we're just very grateful na even sa mga shows po namin pumupunta sila dito. So we're very thankful for the effort na hindi lang po kami yung gumagawa ng work to introduce P-pop to casuals. It's a team effort of both the artists and the fans. So that's something na sobrang binavalue namin as artists. So maraming salamat po. Alright, ulitin ko lang din for Denise and Jeremy, do you think joining here will highlight your individuality and is it a good way to introduce P-pop to casuals? Jeremy po, ayaw sumunod ko. Ikaw kaya mag-turtleneck. Hindi ka ba mahirap? Turtleneck. Ikaw next ka, Tisabie. Oo, ako next. Ikaw naman next, magtapos. Syempre naman po, sa amin kasi parang nire-represent po talaga namin yung buong P-pop community kasi hinahelp din talaga namin na mag-rise siya eh. Kumbaga parang pagdating sa P-pop, collab, ayan, para mas maging maingay, mas magtulungan dito parang, okay, P-pop, so kailangan natin ipakita kung paano talaga nagwo-work yung P-pop. So, ayun po. So yun, for me naman, I think, ma-highlight kasi a lot of casuals don't know P-pop rin. So I think, pagsali dito sa Stars on the Floor, since i-air siya sa TV, mas makakilala yung P-pop ng mga casuals.
So yeah, it's a good thing na sumali kami dito. And mapakita yung totoong talento ng mga P-pop. Yes! Pero ang ganda, dahil sa mga hindi familiar sa P-pop, kayo yung makikita nilang representation ng P-pop. At Yes. makikita nila kung gaano kahusay at kung gaano ka-intense yung training na pinagdaanan ninyo. Na makikita nila dito mismo sa stage. Going back naman to our celebrity dance stars, how was it working with the P-pop dance stars? Starting off with Shanti. Po na nanggaling din naman sa group, sa K-pop po, sa Lapillus member. Familiar po ako sa discipline na pinagdaanan nila, tsaka yung effort, tsaka lahat po ng mga pinagdaanan nila as a group. So, for me, parang hindi naman din ako nahirapan mag-adjust sa kanila. And sobrang bait kasi nila as an introvert. Na-appreciate ko yung hindi nila pinaparamdam yung pressure pag nagre-rehearsal kami na, uy, catch up naman, ganyan. Walang ganong bahid ng energy from them. Sino toxic sa kanila? Ha? Wala pa talaga, promise. Sino nagsabi Wala talaga. I think sabihin mo ngayon, Miss Sugar. Dahil ikaw naman ang next. Oo. At least, How has it been working with the P-pop dance stars? May pangili. Sugar, tayo yung magkakalaban, kakampi natin ay, sila. tayo ba? Oo. Ang bait na mga yan. Tsaka grabe yung standard nila. Sa Korea pa ng mga nag-rehearse yan. Tsaka, oo. Tsaka yung training nila sa Korea, hindi kumakain, hindi natutubig, gigil na gigil ako. ba't parang ako? Oo, ikaw yun. Munti ka muna ako mahulog, di ba? Sabi ko, ay, sorry. Ay, sorry. Uy, umano na yun ah. Wala pa pala. Sorry. Natao lang. Erase. Oh, Wala kayo narinig. I-delete niyo po yan. Nakalive po ba kayo? Sorry po. Ayan. Ayun. Hindi, ibig ko pong sabihin, iba po kasi ang training sa Korea. Kasi nag-train din ako dahil hindi lang ako natuloy. Walang pamasahe ko. Okay. Ano po sila, hindi sila kumakain, hindi rin sila uminom ng tubig habang nagsasay. Oo, ganun daw. Dito po ka talaga kasi competition, hindi po siya putyo-putyo na sireheg, mga ganun ka lang, K-pop, ganun. Ito talaga, bubuhat ka, mag-i-split ka, tatumbling ka, step ulit. Pag tumbling, step ka agad, ganun talaga kahirap. Ito, alam mo na, brainy, di ba? Bago ko makuha yung step ko, mga 12 times yan, syempre, sila pong mga magagaling, pagdating sa dulo, ganun na sila. So sabi ko sa kanya, ano ka ba naman? Kumain ka, para ako nagkaanak. Kumain ka, uminom ka ng tubig. Hindi ito K-pop na, hindi mo, kailangan mo kumain dito, Day. Nakita mo sila, Rojun doon, lalaki ng katawan. Ikaw, tingnan mo nga. Parang yung sweldo ko, bibigay ko pa sa'yo para tumaba ka. Bakit parang ikaw talaga yung pinupunta rin? Kasi lagi ako. Hindi, mahal ko. Uy, kakampi mo yan, uy! Pinakabata yan sa amin, 17 yan. Napakabait niyan, tsaka napakahusay nyo dahil tayo pala magkakampi. Ito, plastic to mga to. Ayun, lumabas na rin. Hindi, lahat po, magkakaibigan po kami. Pero pagdating po sa dance floor, walang kaibigan. Yun lang po. Tama. Talagang contest po to. Machine gun. Paul? Teka lang. Kailangan uminga. Ang hirap na sumagot after Oo niya na nga. Sugar, no? Para kailangan muna mag-recover. Di siguro, ito na rin ang first at sign na pwede mag-collab ang actor, celebrity sa P-pop. Kasi ngayon na medyo pumapasok ako sa new level, sa music scene. At ako po nagsusulat ng kanta, nagre-release ng kanta. Nakita ko ngayon yung determination nila, disiplina nila pagdating sa music itself. Sa pag-release ng ating OPM songs. So I think ito po yung isa na rin sa opportunity na makakollab ko bawat isa sa kanila. And nung nakita ko yung determination, yung disiplina nila, doon ako na-motivate talaga. Matagal ko na sinasabi yun sa interview at sabi ko gusto kong kahit pumantay man lang sa energy, sa lakas ng P-pop. Kasi doon ko nakita yung talagang talento na binild, winner ng ilang years, winner card. So talagang hard work beats talent every time. Yes. Yun ang nakita ko sa kanila. So yun, ikaw pa yun. Well, lahat ng sinabi mo, it shows during rehearsals kasi from my standpoint, hirap ako humabol sa kanila. Dahil napaka-pino ng mga galaw nila, napaka-accurate. Ako yung naghahabol bilang, yun nga, mas nakakatanda sa kanila.
And doon ko na-realize na kung gaano kalayo yung range ng kakayahan namin. Sa P-pop, napaka-determined nila, napaka-dedicated nila sa pag-aaral ng sayaw everyday. So, lumalabas sa rehearsals namin. So, from there, doon ko na-realize na kailangan ko mag-adjust, kailangan ko mag-extra effort. I think I speak on behalf of all of us na naghahabol talaga tayo sa kanila. Kaya, on behalf of the celebrities, we thank you guys for accepting to be part of this show and asahan yung suporta namin because after this season, P-pop will rise. Yes, agree with Rocco, agree with Paul, Ate Sugar, and Shanti. It's such a blessing na makapares yung mga sobrang well-trained na and kita mong planchado na yung mga skills nila and their own rightful genre. So, ako as a matagal ng dreaming to dance and frustration ko nga siya, yung dati kong intimidation, yung dati kong insecurity, kinailangan kong mabilisan na ma-channel yon to actually make me be able to catch up or makasabay or, you know, mapakita na kaya ko rin ilabas something to that level of performance na nagagawa ng mga P-pop duo partners namin. So, ayokong ma-disappoint sila, ayokong masayang din yung effort nila. I can see when sometimes, you know, I take a bit longer para matutunan yung isang step or isang counting. And ang haba ng pasensya nila kasi sila nga matagal na nilang natutunan yon and trained na sila. So, grateful kami kasi that helps us out a lot. But also, hindi nila kami short-change na baguhin natin yan kasi di mo kaya para lang magawa mo. You know, up to the coach pa rin yun, up to the dance authorities pa rin yun, and also Coach MJ also to let us know na, okay, dito kailangan, mas maganda kung ito gawin mo. If we change anything, it's a different step, but just the same difficulty. Parang ganun ba? Para hindi din kami, parang, ano ba yun, binababy. Dahil hindi naman kami talagang known, or ako, especially me, hindi naman talaga ako known to dance. So, yun yung na-appreciate ko working with the P-pop idols, P-pop idols and stars and performers. So, ang daming slash doon, sorry. But yeah, grateful kasi somehow, road to P-pop ko na po ito. Thank you. Baka, no? I launched myself today. Thank you. Baka may ma-release na mga songs next, yung mga P-pop groups nila featuring kayo, malay natin. Kasama na kami sa music videos niyo. Yes. Okay naman yung backup dancer. Yeah. Pwede. Pero, you know what, if I remember correctly then, I remember may sinabi din sa akin si Coach LA last season na yung kaduo mo, hindi mo yan kakompetensya. Ka-partner mo yan. Kaya hindi mo dapat iniisip na kailangan mo silang higitan or pantayan. You just have to push yourself to do the best that you can do. Yun. And then naman our last question from Mr. Ricky Gallers of your life at the moment. What is your message to your younger self? Diary? Hello ka. Simple lang. Kasi, pati hanggang ngayon na sinasabi ko siya sa mga anak ko na pag meron kang isang bagay na gusto mong kunin, kailangan i-ready mo yung sarili mo ng buong-buo. At huwag kang makakalimot dun sa mga taong tumulong bago ka pumunta dun sa taas. At bago ang lahat ng ito, kailangan ino-offer mo yan sa taas. Kasi pag may basbas niya, lahat ng para sa'yo, mapupunta para sa'yo. At yun yung ginawa ko, yung faith na meron ako, na nagsisimula ako hanggang ngayon, nandun pa rin. Kaya siguro, malinaw yan, na dapat bilang tao, nandun pa rin tayo. Sabi nga ni Coach Jay palagi, paa sa baba, yung pangarap mo sa taas. So, dun lang tayo palagi. Dun lang tayo paghahawakan natin. Tsaka, alam mo yun, palagi mong iisipin na kailangan maging blessings ka sa ibang tao. Dahil once na naging blessing ka sa ibang tao, grabe yung flow ng blessing na makukuha. So, ganun lang. Ganun lang gagawin natin. Di ba? Para lahat tayo happy, lahat tayo ma-achieve natin, lahat ng gusto natin. At sa younger self na sinasabi mo, tama yung mga tinuro ng lola ko na huwag makakalimot sa taas para matupad mo yung mga pangarap. Maging blessing sa iba para mag-overflow din yung blessing sa buhay mo. I love that. Ang daming quotable quotes for this afternoon.
At eto na nga, bilang proof of how much our dance star floor have been pushing themselves, a round of applause for our 8.2 rating last night! Congratulations sa inyong lahat at I'm sure patindi lang ng patindi pa yung mga co-labanan na magaganap. So that is it mga kapuso! Thank you again for all of your questions. This is going to be a very exciting season indeed. Again, please share your thoughts about this season by using our official hashtag SOTF Media Launch. And before we hear some final words from the head of our dance authority, Ms. Marian Rivera, I would like to thank our event partners one last time, Fedici and Shishi Cafe. And now, for a few words just to say thank you and invite you all, here's our Kapuso Primetime Queen, Ms. Marian Rivera. Maraming salamat sa pagpunta niyo today. Malaking bagay ito sa amin na i-promote, especially yung Stars on the Floor. At nakita niyo naman yung mga interviews nila kung gano'n sila ka-dedicate sa kanilang pagsasayaw, yung friendship na nabuo dito, kung anong effect nito sa buhay nila araw-araw. So talagang nakaka-proud. At sa lahat ng mga nanonood ng Stars on the Floor, naku, wag muna kayong BBTO dahil nagsisimula pa lang ang laban. So maraming salamat sa inyo, sa mga kaibigan natin sa press. Sana ay hanggang dulo kasama namin kayo mag-promote. And of course, sa amin na bumubuo ng Stars on the Floor, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta at pagmamahal sa amin. So good afternoon everyone. Thank you, Ms. Marian, and thank you to our celebrity dance stars and our P-pop dance stars. As we wrap up today, we want to share that aside from our main show every Sunday, we are going deeper into the rehearsals with exclusive content for the fans. Don't miss our companion digital show, Stars on the Floor Dance Break, where we show you how these great stars prepare their powerful moves for the bakbakan. It streams every Wednesday, Thursday, and Friday at 5:10 p.m. on the Kapuso stream and is also uploaded on the GMA Network and Adventure Taste Moments YouTube channel. Stars on the Floor Season 2 airs every Sunday night at 7:15 p.m. right after Bubble Gang. Viewers can also catch the Stars on the Floor backstage live stream hosted by Sean Lucas, Lexi Gonzalez, and yours truly on the GMA Network and ATM YouTube channels. Good news as well because you can now enjoy Stars on the Floor and other Kapuso programs and entertainment offerings via GMA Play. Download GMA Play now on your smartphones from the App Store or Google Play Store or stream via www.gmanetwork.com/GMA Play. This has been your host, Thea Astley. Thank you so much, everyone, and enjoy the rest of your day, mga Kapuso. Last photo for our friends from the press. Wala mo namang papatay, ha?